Happy Lord's Day po sa lahat. It's always a joy for us to have a foretaste of heaven every time we gather for the Lord's Day. Sige, buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 17. 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 17. Basahin ko po. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me in Antioch, in Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you have learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. This is God's word. Tayo po'y manalangin. Our gracious and loving Heavenly Father, we gather this morning in response to your call and command that we gather every Lord's Day to receive your grace through prayer, singing the word, and to respond to you in praise and thanksgiving. Lord, this morning we approach your throne with our sins, with our struggles, with our burdens, with our suffering. Lord, you see each person here. You see what we are going through. Lord, I pray that this morning you would meet us where we are at, that you would conquer those sins that we are struggling with, that we are tempted with, that you would walk with us in the midst of those difficulties that we are currently facing. And Lord, we thank you for the promise that for all who come to you, you will never cast them out. So God, I pray that you work this morning. Prepare the hearts and minds of your people to receive your word. May your Holy Spirit be our guide as we examine what Scripture says, that we may believe and wholeheartedly live out whatever we learn. In Christ's name we pray. Amen. So sa mga inawit natin kanina, we sang the verse, "One with Christ, I will encounter harm and hatred for His name." So for the past months, nakita natin ang reality ng Christian life na tinuturo ng Apostol Pablo. And that is, in the Christian life, we will face suffering. Suffering dahil sa ating pananampalataya, dahil mayroon tayong mga kaaway. First of all, we suffer internally dahil we have a sinful nature. Right? Sabi ni Paul, yung mga mabubuting bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Ngunit yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun naman ang ginagawa ko. So parang yung kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. What does that say? It speaks of the reality of the believer. Na kahit na tayo ay mananampalataya na, kahit na tayo ay nasa atin na yung banal na espiritu, naroon pa rin yung tinatawag na indwelling sin. Naroon pa rin yung ating sinful nature. Hindi pa siya totally nawawala. So we will suffer internally dahil sa ating sinful nature. At naririyan din si Satan. Satan doesn't want us to advance in our Christian life. Ayaw niya na nahahanap natin at nararanasan natin yung kaaliwan na daladala ng Panginoon na bigay sa atin ng gospel. So gagawin niyang lahat para agawin sa atin ang comfort na yun. At naririyan din ang mundo.
ang temptations and pleasures na ino-offer sa atin ng mundo para maalis yung focus natin sa Panginoong Jesus. At naririyan din yung mga paghihirap at pagsubok na dala-dala ng mga tao na against sa ating pananampalataya. And also, naririyan din yung fallen world. Okay? So we will face suffering in this world. And sa last na kinanta natin kanina, the third song that we sang, makikita din natin that yung mga suffering na kinakaharap natin, they're not by accident. Actually, yung mga suffering na pinagdadaanan natin, they come from the providence of God, the sovereignty of God. Diyos ang may control sa lahat ng bagay na iyon. So, since suffering is a reality in the Christian life, saan natin ngayon hahanapin yung source natin ng comfort, source natin ng katatagan? Saan natin hahanapin yung lakas para magpatuloy na kahit na mayroon tayong mga dinadanas na pagsubok, especially sin struggles, where do we find the strength to continue to live in gospel faithfulness? Sa text na binasa natin, dito po natin makikita kung saan natin hugutin yung lakas para magpatuloy. And that is by standing on God's Word. Ang tanging daan para tayo po ay manatiling matatag sa mga pagsubok, matatag sa mga paghihirap na daladala ng mundong ito, matatag kahit na marami tayong mga trials and temptations na hinaharap, is to stand on God's Word. Now, let's examine ano ang sinasabi ng Apostol Pablo dito sa mga talatang binasa natin. So again, last week nakita natin yung godlessness in the last days according to the ESV. Makita natin what it is to live in the last days. Sa mga panahon, sa mga araw, pagkatapos ng unang pagdating ng Panginoong Hesus, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nakita natin na mayroon tayong mga problematic people na harapin. Right? Which is mostly inside the church. False believers and false prophets. Okay? Na tinitwist yung salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan in order to fit yung kanilang sariling doktrina. And we see in their lives na they don't bear the fruit of godliness. Ngayon naman sa verse 10, kinokontrast ng Apostol Pablo ang false teachers and false believers, tsaka ang buhay niya at ni Timoteo bilang example ng tunay na pananampalataya. Let's look at verse 10. You, however, sabi ni Paul kay Timothy, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. So, in contrast, kung ikukumpara dun sa false teachers and false believers, na mali na nga yung tinuturo at mali pa yung kanilang pamumuhay, in-emphasize ni Paul na siya at si Timothy bilang kanyang tagasunod ay namuhay or isinabuhay ang mga bunga ng gospel. Timothy, nakita mo ako at sinunod mo ako. Narinig mo yung mga tinuturo ko. Never ako nagturo ng mga bagay that is against the prophetic and apostolic teaching. You saw my conduct. Sinunod mo, nakita mo yung pamumuhay ko. Yes, I sinned, but never have I lived in a manner that is scandalous or totally unfaithful to the gospel. You saw my aim in life. Alam mo yung purpose kung bakit ako nagdi-ministry. Hindi ako naririto para sa palakpakan ng mga tao o para sa pera na pwede kong makuha sa ministry. I'm here to glorify God and to minister to people. You saw my faith. Nakita mo kung paano akong nagtiwala sa Diyos kahit na ako ay nahihirapan at sinusubukang patayin ng mga tao. You saw my patience. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako naging impatient. Bagkus tinanggap ko ang lahat ng paghihirap na ito. You saw my love. Nanatili akong puno ng pag-ibig para sa mga tao na pinagsisilbihan ko at kahit doon sa mga tao na ginugulo ang buhay ko. You saw my steadfastness.
Nakita mo kung gaano ako nagpakatatag. Hindi dahil ako ay matatag, kundi dahil sa pagkilos ng Panginoong Hesus sa buhay ko. So dito hindi po nagmamayabang si Apostol Pablo. He's not bragging na ito ako. Mas mabuti akong tao kung ikukumpara sa mga false teachers at mga false believers. Hindi po yun ang ginagawa ng Apostol Pablo. Hindi niya pinagmamayabang yung kanyang mga accomplishments. But ang ginagawa niya dito is, hina-highlight niya kung ano ang isang buhay na binago ng mabuting balita, na binago ng gospel. Timothy, nakita mo kung paano akong binago ng Diyos at kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. At hindi mo ito makikita sa mga false teachers. So, kino-contrast niya. So, makikita natin dito that faithful preachers and true believers bear the fruit of transformed lives. Okay. In the midst of persecution, tayong mga mananampalataya can continue to grow and practice our faith, hindi dahil mababait tayo, hindi dahil disiplinado tayo, but because, ano yung pinag-uusapan dito sa buong context? Because of the Word of God that continues to feed us and nurture us. Okay. So it's good as we read itong passage na ito na tingnan rin natin yung life natin. Right? Number one, tingnan natin, meron bang fruit ang buhay ko? Of course, ang kaligtasan po natin hindi nakabase sa fruit natin. Let's be careful. Okay? Huwag nating ilagay ang assurance ng kaligtasan natin sa mga bunga ng buhay natin. Ang assurance ng kaligtasan natin ay hindi po nakasalalay sa good works na ginagawa natin. Ang assurance ng kaligtasan natin is always based on the finished work of Christ. Ngunit maganda din to examine ourselves. Right? Merong times that we should examine, anong klaseng buhay ba ang mayroon ako? Itong pamumuhay ko ba, mga ginagawa ko, mga salitang lumalabas sa bibig ko, mga bagay na iniisip ko, mga kagustuhan ng puso ko, consistent ba ito sa isang tao na talagang naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo? That's a good question that we should always ask ourselves. Bakit? Dahil sinasabi ng mga talata na mayroong pagbabago sa isang tunay na mananampalataya. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na mamuhay sa kasalanan ang kanyang mga anak. Okay. So we should examine ourselves. One, kung hindi natin makikita yung ganong klaseng bunga, then the Lord calls us to repentance and faith in Him dahil baka hindi tayo tunay na mananampalataya. Now, I'm not talking about perfection. Wala po magiging perfect sa atin. But what I'm talking about is yung growing sense ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin na nagbubunga ng love for Him and obedience to Him. Another thing na dapat nating itanong sa sarili natin, kung mayroon man tayong disiplina sa buhay natin, kung mayroon man tayong good work sa buhay natin, or kung i-assess natin ang sarili natin, parang nasusunod ko naman ang mga utos ng Diyos, generally good person naman ako, tanong natin, saan nanggagaling yung motivation kung bakit tayo nagpapakabait, quote-unquote? Dahil posible na tayo ay maging disiplinado at mabubuting tao, ngunit hindi tayo mananampalataya. Pwede tayong maging disciplined but unregenerate. So i-check natin, gospel ba talaga ang siyang kumikilos sa buhay ko, kaya sinusunod ko ang Diyos ng may kagalakan at pagmamahal sa Kanya? Or nagiging disiplinado lang ako dahil takot ako maparusahan ng Diyos, o di kaya dahil ganito lang yung kultura ko, ganito ako pinalaki, talagang disiplinado. Right? So we should check, no? Ang mga nangyayari sa buhay ko, ito ba ay produkto ng gospel? Right? The gospel is the one that produces fruit.
And where do we find the gospel? Back to the topic, in Scripture. Now let's look at verse 11. May continuation si Apostol Pablo. So dito niya sinasabi, ano yung ultimate fruit ng pagiging tagasunod ng Panginoong Jesus? My persecutions and sufferings which happened to me in Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. So tulad ng Panginoong Jesus, pinasan din ng Apostol Pablo ang kanyang sariling krus. At siya ay nagdusa para sa Panginoong Jesus. So in-emphasize dito ni Apostol Pablo na siya ay na-persecute, siya ay nagdusa para sa Ebanghelyo. Ngunit siya ay nanatiling matatag. He remains steadfast kahit na siya ay pinagbubugbog, kahit siya ay tinutugis. No? So nagbanggit siya ng mga places. No? In one of these places, binugbog si Apostol Pablo and he was left for dead. Sa sobrang pagkabugbog niya, akala naman ng bugbog sa kanya, patay na siya. Hindi na siya kumikilos. Ganon kagrabe ang mga dinanas ng Apostol Pablo. But what does the book of Acts say? Nung nahimasmasan siya, nung nagkaroon siya ng lakas, bumangon siya at nagturo siya ulit. So he remained steadfast. Bakit siya nagpatuloy? Dahil sa kanyang conviction na ang salita ng Diyos ay totoo at ang kanyang pinapangaral ay pawang katotohanan. And sabi ni Paul, sa lahat ng mga dinanas ko, niligtas ako ng Diyos. God rescued me. So, ibig sabihin ba nito, hindi nagdusa si Apostol Pablo? So, nirescue ba ng Diyos si Paul from every danger and harm? Hindi. Dahil nga, makikita natin na siya ibinugbog. Right? At when he was writing itong letter niya, siya ay nakakulong. At siya ay ipapapatay na. Pupugutan na siya eh. So, in what sense ni-rescue ng Diyos si Pablo? Ni-rescue ng Diyos si Pablo in the sense na ang kanyang paghihirap, his suffering, ay hindi naging hadlang para magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang mangangaral ng Ebanghelyo, at ang kanyang paghihirap ay hindi naging instrument para agawin ni Satan ang joy niya sa Panginoong Jesus. Okay? So sa buhay natin, ang pag-rescue sa atin ng Diyos ay hindi laging pagliligtas sa atin mula sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay natin. Most of the time, ang rescue na ibinibigay ng Diyos sa atin is in the midst of suffering. Hindi niya hahayaan na mawala sa atin ang joy ng gospel. Okay? Pwedeng magdusa pa rin tayo. Pwede pa rin tayong mamatay sa cancer. Pwede pa rin tayong mawala ng mahal sa buhay. Ngunit, makakaasa tayong i-rescue tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-guard sa ating mga puso. Nang sa gayon, hindi mawawala ang ating pagtitiwala sa Kanya at ibibigay niya pa rin sa atin yung comfort na kailangan natin in times of need. Ganon ang ginawa ng Diyos kay Apostol Pablo. Kaya hanggang sa kamatayan, siya ay nanatiling mayroong kaaliwan sa Panginoon. He remained to have joy in Jesus. Now, verse 12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ito ay hindi katotohanan lamang para sa mga apostol noong unang panahon. At ito ay hindi lamang para sa mga pastor. But sabi ni Paul, ang reality ng persecution is for all who seek to live a godly life. So kung gugustuhin natin, kung desire natin na maging faithful sa gospel, kung talagang magsastrive tayo to find joy in Christ, we will be persecuted. It's something that we as Christians should expect. Okay? So of course, as Christians, we seek to lead godly lives. At kapag ginusto natin na mas mapalapit sa Diyos, huwag nating asahan na magiging smooth ang lahat ng bagay. Okay? Because again,
mayroon tayong unholy trinity na hinaharap. Ang kasalanan, si Satanas, at ang mundo. At gagawin nitong tatlo ang lahat ng magagawa nila para hindi tayo magpatuloy. Para ma-discourage tayo. So we will face persecution. All of us will face persecution. Siguro hindi kasing tindi ng persecution sa ibang bansa ngayon kung saan illegal ang Kristyanismo, pinapatay sila, kinukulong. But for us, persecution could come in whatever shape. For example, sa society natin, hindi gusto ng society ang Christianity dahil tingin nila sa atin masyadong stricto, masyadong legalist, masyadong makikitid ang pangunawa, tingin nyo kayo lang ang tama. And that's a form of persecution. Okay? Some of us here, mayroon mga family na hindi Christians. Okay? At hindi nila nauunawaan ang ating pananampalataya. Okay? Kahit na alam nating ito ang katotohanan, seryoso tayo sa ating pagsunod sa Panginoon, ngunit dahil hindi nila nauunawaan, they see it na para bang dinidisobey mo ang family code. And that's a form of persecution. Or kung students kayo sa school, may mga non-believers sa school. At magtataka sila, bakit iba ang way of living mo? Bakit iba ka mag-isip? Bakit hindi ka politically correct? And that's a form of persecution. Okay? And so, persecution is a reality for Christian, for the Christian life, para po sa ating lahat. Kung hindi in-spare ng mundo ang anak ng Diyos at pinapatay nila ang anak ng Diyos, tayo bilang tagasunod ng Panginoong Yesus ay magdadanas din ng paghihirap. Okay? So when we strive to live godly lives, we will be persecuted. So ang work ng gospel sa atin through the word ay nakikita sa ating katatagan in the midst of suffering, in the midst of persecution. Ang ultimate fruit ng pagsunod sa Panginoong Yesus is we suffer with Him. We suffer with Him. Then verse 13, kahit na ito ang dinadanas ng Christians, magtataka tayo bakit yung mga unbelievers parang okay lang sila. Alright? While evil people and imposters will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. So while Christians ay sinosuppress, hinihinder sa pag-glorify at pag-enjoy sa Diyos, itong false teachers and false believers na dinescribe ni Apostol Pablo as evil people and impostors, para bang malaya lamang sila na magturo ng kanilang mga maling doktrina, at kapag in-examine natin ang buhay nila, para bang progressively nagiging mas masama sila. Okay? So hindi tayo dapat magtaka na bakit yung mga false teachers parang mas okay pa yung buhay nila kung ikukumpara sa atin ng mga mananampalataya. Right. And how does Paul describe them? Sabi niya, these false teachers are deceiving and being deceived. Okay. So they deceive. Ibig sabihin, dahil mali ang doktrinang tinuturo nila, nanlilin lang sila ng mga tao. That's very clear. Accepted nating lahat yun. Ngunit another thing, sabi ni Apostol Pablo, itong false teachers and false believers na ito are also being deceived. Ano ang makikita natin dito? Nakakatakot isipin na posible tayong maging so convinced at sobrang sincere sa ating mga pinaniniwalahan at tinuturo, sincere at convinced tayo na katotohanan at biblical ang ating pinangahawakan, pero deceived pala tayo. Inulit-ulit natin sa sarili natin na tama ang ating pinaniniwalaan to the point na na-convince na tayo kahit na ito ay kasinungalingan. So let's be careful. Ang sincerity, and conviction ay hindi standard ng katotohanan. We and teachers out there could be sincere sa kanilang pananampalataya
at sa kanilang desire na magturo, but sincerely wrong. We could be sincere, but we could be sincerely wrong. Pwede tayong, sabi ni Charles Spurgeon, pwede tayong maging sincere na kapag uminom tayo ng lason, magiging healthy tayo. Sincere tayo sa paniniwala natin, pero reality is kapag uminom tayo ng lason, mamamatay tayo. Same thing with these false teachers and false believers. Kahit na sila ay sincere sa kanilang mga pinanghahawakan, kahit na sila ay mababait na mga tao, they are sincerely wrong. They are being deceived, and they deceive people. Right? So here again, Paul contrasts. Ito yung true believer, true teacher. Ito yung false believer and false teacher. Ganito ang pamumuhay nila. Ganito ang kanilang tinuturo. Ito naman ang tinuturo at pamumuhay ng isang genuine Christian. So, ngayon pupunta tayo sa source ng truth. Ano ang source ng mga bagay na tinuturo ng Apostol Pablo na siyang nagbibigay ng katotohanan in contrast dito sa mga false teachers na ito? Verse 14, but as for you. Okay? So ganito yung mga false teachers, pero ikaw, Timothy, sabi ni Paul, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you have learned it. So sabi ni Paul, kung ito ang paniniwala at ito ang ginagawa ng mga false teachers, ikaw, Timothy, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at mga bagay na pinaniniwalaan mo. So yung katotohanang hindi pinaniniwalaan ng false teachers is apostolic teaching. Prophetic and apostolic teaching. So, nakatanggap si Timoteo ng specific na standard ng tamang doktrina na itinuro sa kanya. Okay? He learned it, he studied it carefully, he knows it by heart, but he also firmly believes it. Sabi ni Paul, magpatuloy ka sa mga natutunan mo, and sabi niya, have firmly believed. So mahalaga pong maunawaan natin ito, na ang pananampalataya ay hindi lamang kaalaman patungkol sa tamang doktrina. Alright? Faith is not just an intellectual apprehension of a set of doctrines. Kundi, ang pananampalataya ay isang solid and heartfelt trust in those truths. Hindi mo lang alam ang tamang doktrina, kundi inilalagay mo ang buhay mo doon sa mga doktrinang iyon. Talagang nagtitiwala ka na ito ay totoo at mamamatay ako para sa mga doktrinang ito. Mamumuhay ako ng naayon sa mga katuroang aking natanggap. So let's check ourselves. Anong klaseng faith ang mayroon tayo? Sapagkat hindi sapat na alam mo lang ang tamang doktrina. Okay? Kailangang mayroon kang buong pusong pagtitiwala sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan. Because in the first place, ang Christianity ay hindi lamang pagtanggap sa set ng mga katuruan, kundi ang Kristyanismo ay paglapit sa isang tao na ang Panginoong Jesus. It's about knowing the person of the Son of God, Jesus Christ. Si Jesus ay hindi lamang isang konsepto na pinaniniwalaan natin sa ating mga utak, kundi isang taong pinagtitiwalaan natin at minamahal natin. So ito ang sinasabi ni Paul, continue in what you have learned, what you have firmly believed. Yung mga bagay na tinuro naming mga apostol sa iyo. At hindi lamang kaming mga apostol, knowing from whom you have learned it. Makikita natin sa Timothy, sa first parts na ang pananampalataya ni Timothy ay itinuro sa kanya ng kanyang lola, si Lois, at ng kanyang nanay, si Eunice, and also his mentor, Paul. So itong mga taong ito, they diligently taught Timothy, okay? Masipag nilang tinuro kay Timothy ang prophetic and apostolic doctrine, but nakita din ni Timothy sa buhay ng kanyang lola, ng kanyang nanay at ni Paul, ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay.
So ito ang ni-remind ni Paul kay Timothy. Magpatuloy ka sa mga bagay na tinuro namin at magpatuloy ka na panghawakan itong mga katotohanan ito. Right? Dahil nakita mo ang bunga ng pananampalatayang ito sa iyong lola, sa iyong nanay, at sa akin. At wala kang makikita na false in what we believed, what we taught, and how we lived. Okay. Then let's continue, verse 15. Saan makikita ang standard ng prophetic and apostolic teaching? Verse 15. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Okay? So mula pagkabata mo, alam mo na ang tinatawag na sacred writings. At sa pamamagitan ng mga kasulatang ito, ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So prophetic and apostolic teaching ay ang expression at summary ng tinuturo ng Bible. Okay? So lahat ng doktrina na pinaniniwalaan natin, lahat ng mga utos na sinusunod natin, ay dapat produkto ng masinsinang pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Okay? That's what we learn here. So sabi dito, si Timothy mula pagkabata, he knows the Bible. So ang tatay po ni Timothy ay hindi Hudyo. He is a Greek. While ang nanay niya is a Jew. So bilang Hudyo, practice po nila na ituro personally to their children ang Tanakh or ang Old Testament. So aside from learning it sa kanilang mga sinagog, inaaral nila ito sa kanilang mga bahay. Bilang pagsunod sa Deuteronomy chapter 6. Okay. So anong tinutukoy na sacred writings ni Paul dito? It's specifically the Old Testament. So at this point, of course, mayroon ng existing na New Testament writings, pero hindi pa sila kompleto. Specifically, ang tinutukoy ni Paul dito is the Old Testament. So, kinokontrast ni Paul ang sarili niya at si Timothy from false teachers dahil isa sa mga characteristics ng mga false teachers ay nag-iimbento sila ng mga panibagong interpretasyon ng Old Testament na hindi naaayon sa tradisyon ng mga propeta at ng mga apostol. Bakit? Dahil kung talagang uunawain natin ang Old Testament, hindi tayo magiging legalist na nagsasabing ang kaligtasan ay nakadepende sa pagsunod ng tao. Hindi rin tayo magiging antinomian or hindi tayo magkakaroon ng false understanding of grace na hindi na iniisip or iniintindi ang holiness ni God at hindi na isinasa-pamuhay ang grace-driven na repentance and obedience. Rather, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, the Old Testament, if we carefully study and examine it, preaches the grace of the Lord Jesus Christ. Christ is the true prophet who fully reveals God to us. Christ is the true priest na inalay ang kanyang buhay para maibalik tayo sa Diyos. Si Kristo ang tunay na hari who rules and nourishes His people through the law and gospel. So sabi ni Paul, ang Old Testament Timothy, ang siyang nagdala sa iyo tungo sa kaligtasan. Because the Old Testament preaches the gospel of grace. The message of the Old Testament is about redemption, katubusan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Lahat ng mga karakter, lahat ng mga pangako, lahat ng mga utos, lahat ng mga propesiya na makikita natin sa Old Testament point to the person and work of Jesus Christ. Kung aaralin natin ang Luke chapter 24, ito ang ginawa ng Panginoong Jesus nung inexplain niya ang Bible sa kanyang mga disipulo. Tinuro niya that the law, the prophets, and the writings, the entire Old Testament, testify about Him. So mali na i-dismiss natin ang Old Testament na hindi na siya relevant
or it's just for the Jews. Because the Old Testament teaches us about God's character, God's commands, God's plan and purposes for His people, at kung papaano silang fully na naihayag at na-fulfill, not abrogated, hindi inalis, but fulfilled in Jesus. Si Jesus po ang perfect reflection of God, because Jesus is the God of the Old Testament. Jesus is Yahweh. Jesus is the expression of God's grace and God's wrath. Jesus is the person who justifies and sanctifies ang mga taong nagsisisi at nagtitiwala sa Kanya. Jesus is the perfect law keeper na sinunod ang utos para sa atin, and the gracious law giver. He died. He obeyed the law that we failed to obey. He died for the curse of the law. And He rose again para i-empower tayo na sundin yung law na yun. Hindi dahil sa takot na maparusahan, but out of what we call filial fear. Pagmamahal at respeto ng isang anak sa isang tatay. He is the second Adam. Jesus is the true Israel who perfectly fulfilled all of God's demands in His covenant. In short, si Jesus ang primary content ng Old Testament. Jesus is the hero of the Bible. Timothy was led to salvation because of the Old Testament. Kaya kilalanin natin ang Old Testament as Christ-centered. Kapag binasa natin ang Bible, ang unang tanong natin ay hindi dapat ano na ngayon ang kailangan kong gawin. Because by doing that, ginagawa nating hero ang sarili natin ng Bible. No. The first question we should ask is, how does this passage point to the perfect person and work of Jesus Christ? For example, yung law against moving landmarks. Huwag kang mag-encroach sa property ng iyong neighbor. That's an Old Testament law. How does this point to Jesus Christ? Ang ugat ng law na yon is we have greed. Mayroon tayong desire na gamitin ang ating mga neighbors. Meron tayong tendency na apakan ang mga tao para sa ating sariling kapakanan. Now, Jesus came, number one, in order to save us from that sin, and in order to give us new hearts so that we may love our neighbor. That law points to the person and work of Jesus, in that He loved His neighbor to the point of death, and through Him, we could love our neighbor as He loved us. The Old Testament, all of it, points to the person and work of Jesus Christ. Now, let's move to verse 16. Anong sabi dito? All Scripture. Now, Paul talks about the sacred writings. Okay? Ano ang katangian nitong sacred writings na ito? All Scripture is breathed out by God. That's the first. Binuga ng Diyos. So in Greek, the word is theopneustos. So itong word na ito, hindi natin makikita elsewhere in the Bible. It's dito lang. Theopneustos, literally, God-breathed. No? Theos means God. Pneuma means breath or wind or spirit. So merong play on words na nangyayari dito. Paul said na ang salita ng Diyos ay nanggaling sa Diyos mismo. He's talking about the origin of Scripture. Ito ay hininga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. And again, anong Scripture ang tinutukoy dito? The Old Testament. Okay. But later we will see how it connects to the New Testament as well. So, the entire Bible, hindi po siya produkto ng mga tao lamang. Okay? Hindi siya produkto ng kathang-isip ng mga tao o ng kanilang personal na karanasan tungkol sa Diyos,
but rather Scripture is from God's mind. Ang lahat ng mga salita na makikita natin sa salita ng Diyos, siya mismo ang may akda. We call it God's Word, hindi dahil literally bawat salita ay nanggaling sa bibig ng Diyos mismo, ngunit dahil ito ay koleksyon ng mga salita kung saan makikita natin ang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa atin perfectly. So yung word na Scripture, graphe, ito po ay nickname para sa Old Testament. Ito ang term nila para i-describe or itawagin ang salita ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin ba ang New Testament hindi inspired? Kasi Old Testament lang binabanggit ni Paul dito eh. So, does that mean that the New Testament is not inspired or lesser sa Old Testament? So, hindi. No. Kung babasahin po ninyo ang 2 Peter 3:16, if you have time, 2 Peter 3:16, makikita po natin doon that aside from the Old Testament, mayroon ng kinikilala ang mga Christians na different set of writings as Scripture. So mayroon na silang tinatawag na documents as Scripture. Equally inspired by God just like the Old Testament. Sabi ni Peter doon, no, he includes yung mga sulat ni Paul in what he calls Scripture. Okay? So ini-equate ni Peter ang sulat ni Paul and indirectly yung mga existing na New Testament writings nung panahon na yon as inspired together with the Old Testament. Okay? So even the New Testament, yung 27 books na nasa New Testament natin ngayon, ito ay tinanggap na ng church. So hindi dineclare ng church na inspired, but tinanggap nila, ni-recognize nila ito as inspired dahil sa kanyang divine character and prophetic and apostolic teaching. Now, tanging ang Old Testament at ang New Testament lamang ang inspired, ang God-breathed, ang mga kasulatan na nanggaling sa Diyos mismo. Kaya lahat ng mga bagay patungkol sa ating faith and practice, dapat makita natin ang source at ultimate authority nito sa salita ng Diyos. So ang iyong wisdom, ang iyong experience, ang mga pastor na gustong-gusto mong pakinggan, ang mga church leaders dito sa BFEC, yung mga creeds, confessions, and catechisms ng historic church, lahat ng yon ay dapat yumukod at mag-submit sa supremacy ng inspired Word of God. Ang lahat ng mga iyon ay totoo at valid lamang kapag sila ay faithful sa salita ng Diyos. Okay. Scripture is God-breathed. Now, ano ang ginagawa ng Scripture sa atin? Dahil ang Scripture ay hindi man-made, but God-breathed, sabi ni Paul, verse 16, it's profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So siya ay may profit. Number 1, in teaching, sa pagtuturo. Ibig sabihin, tinuturo sa atin ang salita ng Diyos kung ano ang dapat nating paniwalaan. Tinuturo sa atin ito ang tamang doktrina. It reproves. Ibig sabihin, salita ng Diyos ang nagko-convict sa atin kung mayroon tayong mga maling paniniwala at maling pag-iisip. Okay? It corrects us. So yung first 2, it's about belief, it's about doctrine. Yung second 2 naman, it's about living. Okay? It corrects us. Kinokorek tayo kung anumang maling attitude at maling actions ang mayroon tayo. And then fourth, training, exercising. Tinuturo sa atin ang salita ng Diyos kung paano tayo mamuhay sa katuwiran. Okay? So, teaching and reproof refers to doctrine. Tinuturo sa atin kung anong tamang doktrina, tinuturo sa atin kung anong maling doktrina. And then the second 2, correction and training, kinokorek ang ating mga maling actions, wrong attitudes, wrong desires,
at tinuturo sa atin kung paano tayo ngayon mamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. So ang Bible ang may authority na sabihan tayo kung anong tama at mali. At dapat natin itong pakinggan. Mahalaga ito dahil maraming critical Bible scholars at mayroon ding mga iilang Kristiyano na rather than i-allow ang salita ng Diyos na baguhin sila, ang ginagawa nila is yung scripture ang pinag-a-adjust nila sa kanilang mga katuruan at sa kanilang pamumuhay. Siguro dahil mayroon silang mga tinatawag na pet doctrines. Hindi doktrina ko pet. Pet doctrines, ibig sabihin mga paborito nilang doktrina. Right? At ang ginagawa nila is dahil mayroon na silang idea ng doktrinang ito, binabasa nila ngayon ang buong Bible at nire-reinterpret nila lahat na naaayon sa kanilang doktrina. Right? So mayroon silang portions ng Bible na nire-reject. Hindi ito as inspired as this. Right? Or kung may mababasa silang talata na parang hindi ito nag-fit sa doktrina ko. Siguro iba ang ibig sabihin nito. That's what they do. Okay? So gusto nilang ma-fit yung kanilang doctrinal bias, kaya hindi na nila hinahayaan ng scripture to speak for itself. Meron namang iba na gusto nilang ma-justify yung kanilang kasalanan. So, tatanggapin lang nila yung parts ng Bible na gracious para ma-excuse yung kanilang sinful behavior. Para hindi mabigat ang kanilang konsensya. At nire-reject nila yung mga verses na kino-confront sila of God's unchanging and ever-abiding law. So let's be careful. We don't correct Scripture. The Scripture corrects us. Okay? Dahil ang salita ng Diyos ay nagmumula sa Diyos, mayroon itong autoridad. Naturuan tayo at sabihan tayo kung ano ang dapat paniwalaan at gawin. So, i-check natin ang mga buhay at mga sarili natin. Nako-correct pa ba tayo ng salita ng Diyos? Do we have teachable hearts? Whenever the Word of God is preached, or whenever you read the Word, tapos tinamaan tayo, nagagalit ba tayo sa pastor na nagsabi nun? Kung faithful ang pastor na nagturo at nagalit ka, hindi ka nagagalit sa pastor. Nagagalit ka sa Diyos. It's God that you're going against because hindi mo nare-recognize ang authority ng salita ng Diyos sa buhay mo. So, kino-correct pa ba tayo ng Scripture? When was the last time na na-correct ka ng Panginoon? Sa mga paniniwala mo at sa pamumuhay mo. Right? Or do you find yourself explaining away certain verses na parang, siguro hindi ito applicable sa akin. Or siguro, I agree na tama ito, pero ganito kasi yung sitwasyon ko, kaya mahirap siyang i-apply. So, do you find yourself explaining away certain verses? Or nire-reject mo yung mga verses na yun? Dahil kino-contradict ng salita ng Diyos yung iyong preference, yung iyong kultura, yung iyong sinful lifestyle, yung iyong legalistic practices, yung maling belief and outlook. Kung talagang pinangahawakan natin na ang Bible ay salita ng Diyos, dapat lunukin natin ang pride natin. Hindi lang lunukin, wasakin natin. And allow God to speak to our hearts, to correct us, and to lead us to truth. Dahil kung magpapatuloy tayong magmamatigas, we're just hardening our hearts. So the point, mawawala na sa atin yung joy ng ating Panginoong Jesus. So only through repentance and faith and obedience that we can fully enjoy being in Christ. Now, verse 17. Ano ang purpose ng Scripture? Verse 17. That the man of God may be complete, equipped for every good work. So in particular, in this context, ang man of God speaks of pastors. Pero in extension, this applies to all Christians. Lahat po tayo dito are men and women of God. We belong to God. Okay?
And para maisapamuhay ang purpose natin, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, which is to glorify and enjoy Him with all our lives, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang kumpleto at sapat na salita. And again, the Word of God, its central message is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang gospel na nagligtas sa atin is the same gospel na nagbabago sa ating mga puso para maisabuhay natin ang mga calling natin. So let's be careful. We don't change, we don't transform because of the law. Hindi ang law ang nagsasanctify sa atin. Alright? What sanctifies and transforms us is the gospel of grace of Jesus Christ. Ano ngayon ang role ng law? Ang law ngayon ay ibinibigay sa atin ni Jesus hindi bilang burden, but bilang regalo. Na nag-guide sa atin, ito ngayon ang kailangan mong gawin para ma-enjoy mo ang kaligtasang nasa iyo na sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, the same gospel that saved us is the same gospel that transforms our hearts. Nang sa gayon, kapag bumalik tayo sa ating mga pamilya, nakisalamuha tayo sa ating mga kaibigan, pumasok tayo sa trabaho, ang umiiral sa ating puso't isipan ay gospel. We don't live according to the standard of the world, accepted practices of our culture, but mayroon na tayong higher level of living. We go the extra mile. We treat our family, our friends, our employees, our bosses, our workmates through the lens of the gospel. Hindi magkaiba ang standard na ipinapakita natin that we live by sa church at sa kung saan man tayo. Dala-dala natin ang gospel. Okay. Now, hindi tinuturo sa Bible how to run a business. Wala tayong makikitang principles of accounting sa Bible. Okay? Wala tayong makikita na paano mag-homeschool ng children. We don't see that, those specifics. But ang makikita natin sa salita ng Diyos ay kung paano nito sinishape ang puso natin. So that kapag may mga bagay na tayong ginagawa sa kanya-kanya nating calling, we do so from a gospel lens, not from a worldly lens. Ang question natin ngayon is, kung tunay ngang naranasan ko ang pag-ibig at pagliligtas ng Panginoong Yesus, paano ako ngayon mamumuhay bilang boss, bilang empleyado, bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, bilang kapitbahay, bilang kaibigan? So, ang nag-govern ng inyong business decisions, family conversations, choices as employees, ang approach natin in conflicts and problems ay hindi worldly wisdom or personal experience, kundi ang ating pag-unawa at karanasan sa gospel. Right? So bilang mga Kristiyano, we are able to live in love and justice, grace and truth. Hindi lamang sa church, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nag-equip sa atin with the message of the gospel. Jesus is the embodiment of grace and truth. Jesus displayed love and justice on the cross. And as Christ's followers, we are called to be like Him, to display love and justice, grace and truth, wherever we are. With our friends, with our families, with our workmates. Question. Kapag ka ba may mga family issues, problematic employees, conflicts with friends, sinasampay ba natin ang pagkakristyano natin? I will deal with this in a worldly way rather than allow the gospel to shape me as I deal with this particular
issue. Hinahayaan ba natin ang gospel na magbago sa ating approach towards work and business? Kung paano tayo makitungo sa ating friends. Kung paano tayo magdisiplina at mag-care para sa ating mga anak. Kung paano tayo mag-solve ng marriage issues. So mayroon kasing mga culturally accepted na practices in parenting and business. Hindi na natin i-discuss yun. But bilang mga Christians, again, we are called to go the extra mile. At hindi lamang kultura at karanasan natin na magtuturo sa atin kung paano tayo kumilos sa mga areas ng buhay na iyon, but we let the gospel dictate how we do things, not just the standard practice. Now, upon studying and faithfully checking ourselves, base sa binasa natin, ano ang conclusion natin? Tulad ba tayo nung rich young ruler? Lahat ng sinabi mo, pastor, nagawa ko ang lahat ng yan. If that's you, then you're lying because you didn't do it. And you can't do it. Upon studying this word, makikita natin na we are insufficient. Hindi tayo sapat. Makasalanan tayo. And in being men of God and women of God, you and I are not qualified. Kahit na may skills ka, talented ka, you're a good worker, you're a good boss, and etc., in God's eyes, you are incompetent. You're incompetent. Bakit? Though you have the skills, your hearts are sinful. Naririyan pa rin yung temptation sa atin that in the face of suffering, in the face of difficult decisions, pwede tayong maging duwag at matakot. Pwede tayong mag-compromise. Kapag mayroon ng dalawang option sa atin, whether to follow God or to choose this at masasacrifice ito, we will always make compromises. We are not as godly as we think we are. Tingin natin, we stand on God's Word as the inspired Word of God, pero in daily practical life, madalas, tinitreat natin ang sarili nating kalooban as the authority of our lives. And even in those moments na tingin mo ay matatag ka in the face of temptation, how certain are you na tama ang motibo ng puso mo? How certain are you na gospel ang umiiral sa'yo when you made that decision, when you stood for your faith? O baka sariling reputasyon at pride mo lang ang binabantayan mo? Again, the scripture confronts us and tells us, we are sinful, we are enough. We are not enough. But again, sa scripture din natin makikita ang person at work ni Jesus Christ. Once we understand and once inamin natin, Lord, I am sinful, I am incompetent, that's where God's grace meets us. In His forgiveness and His empowering. In Christ, makikita natin na although we are failures and we are sinful, we have been given grace. Although Christian na tayo at nagkakasala pa rin tayo, still the gospel is the message that God wants us to embrace. Makikita natin sa salita ng Diyos that the Father sent His Son out of love. Hindi siya napilitan, but out of love. And the Son willingly embraced the cross out of love. And the Father and the Son gave us the Spirit out of love. Para manahan sa atin, to remind us always of the love and forgiveness of the Lord Jesus Christ, and to work through the Scripture para i-equip tayo to remain faithful in the midst of temptation, in the midst of our sin, in the midst of hurts and failures, in the midst of persecution, in the midst of suffering. God's Word is God's gift to us so that we may remain in the joy of the gospel no matter what happens. So that we could persevere in loving others,
Even if they're unlovable, even if it hurts. God gave us the scripture so that we might continue serving others, even if it entails sacrifice on our part. Kahit na nagdurusa na tayo, kahit na nasasaktan na tayo, we could love and serve. Why is that? Because in the scripture, we find the message of a Savior who loved and served to the point of suffering and death, even death on the cross. In Him, we find the motivation, the desire to press on in the midst of persecution, suffering. And where do we find all of that? Saan natin matutuklasan yung mga bagay na yon? By standing on God's Word. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. I pray that you take the word that has been proclaimed this morning and bring it home to the hearts of your people, that they might find true joy, comfort, and hope in your Son and in your Son alone. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen.